dito. 1 Peter chapter 3, verse 9. So basahin po natin, ito pagkasabi, sa Tagalog po natin babasahin. Actually, isa lang naman, kaya Tagalog at saka English po natin babasahin. Sabi po rito, huwag ninyong gantihan ang masama, at ang pagalipusta, kundi ng pagpapala, sapagkat ukol dito kayo tinawag upang kayo'y magmamana ng pagpapala. Not returning evil for evil, or reviling for reviling, but on the contrary, blessing, knowing that you were called to this, that you may inherit the blessing. Tayo may manalangin. Nakilang Diyos, salamat po sa iyong salita. Salamat sa iyong presensya. Salamat sa iyong Banal na Espiritu na laging tumutulong sa aming Panginoon para maunawaan namin ang iyong mga salita at maging ang mga lalim ng kapahayagan nito o revelation ugad sa word mo. Kaya salamat, Holy Spirit, sapagkat lagi mong inanwit ang salita mo, Panginoon. At alam namin na ang karunungan ay nanggaling lamang sa iyo at ini-impart mo, Panginoon, sa amin. Salamat sa iyong gagawin. Ngayong umaga, patuloy mong buksan ang aming spiritual na mga tayong kaisipan at ganoon din ang aming puso upang aming matanggap ang mensahe na nanggagaling po sa inyo. Amen. Sa pangalan ni Kristo Jesus, Amen. Amen. So yung pamagat po na aking mabagi sa inyo ay be a blessing to others. Be a blessing to others. Maging pagpapala tayo sa iba. Itong talata po natin ay mayroon pong maiksing introduction dyan. In our scripture, ipakiyano na lang, ipakiyano. So in our scripture, Peter states that we are called to inherit a blessing. So si Pedro ay nagsabi na tayo po ay tumanggap mismo ng pagpapala at tayo'y pinagpapala na. Kaya ang Kristiyano, wala na pong swerte-swerte dito, wala na rin malas. Amen ba? Amen. Kaya ang pagka ikaw ay sabi mo, ako napakamalas, hindi na malas. Ako swerte, walang swerte. Sapagkat sa Kristiyano ngayon ay blessing na. Sabi mo, you are blessed. You are blessed. So, blessed ka na, pinagpala ka ng Panginoon. Now, the blessings of God is our inheritance. Ibig sabihin ng inheritance, ito ay talagang pinamana sa iyo. Yung blessing na mula kay Abraham, kasi po, ang unang tao na pinagpala ng Diyos at namuhay sa pagpapala ay si Abraham. At yung pagpapala ni Abraham, sabi ng Bible, lahat na sumampalataya sa Panginoong Kristo ay naging angkan o naging lahi ni Abraham. So dahil naging lahi ni Abraham, kung paano si Abraham ay pinagpala din tayo through Jesus Christ. Amen. Kaya yung blessing ni Abraham, na pangako niya na ang pagpapala kay Abraham ay kasing dami ng bituin sa langit, ang kanyang maging lahi at buhangin sa dagat, yung blessing na yon, spiritual blessing na ibigay hindi lamang sa Israel, kundi tayo na mga Kristiyano, tayo yung kabilang doon sa mga bituin at buhangin sa dagat, sapagkat hindi na ho tayo mabilang ngayon. Yung blessing na yon ay hindi lamang doon sa spiritual, kundi sa lahat ng bagay, emotional, physical, maging sa ating pong mga finances. Si Abraham Rines, kaya sabi sa Bible, siya rin una nagbigay ng tithes doon sa hari ng Salim. Ngayon ang ating ibinigay na tithes ay para sa hari ng mga hari, ang Panginoon ng ating Panginoon, walang iba ang Panginoon Kristo. The King of Kings and the Lord of Lords, the Alpha and Omega, the first and the last. Yun po yung ating Panginoon, ating pinaglingkuran ngayon. At ang ating mga tithes and offering, ating inaalay sa ating hari, walang iba ang Panginoon. Si Abraham nag-alay kay King Melchizedek nung araw, sa hari ng Salim. Sa nakalagay doon ay isang pari ng Salim, at doon inalay ang kanyang 10%. At dahil doon, mula noon, si Abraham ay pinagpala ng Diyos at ang pagpapala ng Diyos sa kanya ay walang humpay. Amen. Yung blessing na tinamasa niya. Kaya, through Jesus Christ, ay natamasa din natin ito. Tingnan po natin, an inheritance, ang ibig sabihin po ng, inisisa ko po ito, to be called means that we have been given the invitation. Inimbitahan ka, tinawag ka. Ngayon, through Jesus Christ, nung inimbitahan tayo, narinig natin Ibanghilyo, tanggapin mo bang Panginoon? Mayroong invitation sa atin, tinanggap natin, doon nagsimula
noong invitation, hindi mo tinanggihan, tinanggap mo, doon nagsimula yung pagpapala sa iyong buhay. Amen. Kaya ang mga Kristiyano, nung tinanggap niya ang Panginoon, yung blessing doon na nagsisimula at dumadaloy na yung blessing sa buhay mo. Amen. Yung tinanggap mong Ebanghelyo na wala ibang manong sa Kristo, doon na nag-operate yung blessing. Amen. The moment na ang isang tao na tanggapin niya si Kristo, yung blessing na yon ay manatili na sa kanya habang siya ay nabubuhay. Kaya ikaw ngayon ay blessing. So, an inheritance that which is freely given to us, our birthright. Pag sinabing birthright, ikaw yung pinakapanganay. Ikaw yung pinagmula ng blessing. Kaya pag ang isang pamilya, ikaw sa isang pamilya mo, ikaw yung unang nakikilala, doon nagsisimula ang pagpapala sa iyo para yung pamilya rin, asawa, anak, nanay, tatay, ay pagpapalain. Amen. So sa buhay mo, dumadalo yung pagpapala. Nung makilala ko ang Panginoon sa Kristo, dumalo yung pagpapala, hindi lang sa buhay ko, pati doon sa aking pamilya. Dumalo eh. Kaya hindi po pwedeng hindi dumalo sapagkat ikaw yung pinakapanganay. Sabi mo sa tayo mo, ikaw ang pinagmula ng pagpapala. Kaya pagka ikaw ay uwi sa tahanan mo, pagpapala ka sa nanay, sa tatay mo, maging sa asawa mo, maging sa iyong mga anak. Boyfriend. Maging sa boyfriend mo, girlfriend mo, wala man, puro man mga babae dito. Maging sa boyfriend, lahat ng mapuntahan mo. At maging ikaw ay nakitira ka lang sa isang bahay. Pag nakitira ka sa isang bahay, blessing ka sa bahay na yon. Lahat ng maapakan mo, lahat ng mapuntahan mo, pagpapala ka. Hindi ka pamigat. Kaya lagi mong tandaan yun. Pag napunta ko sa ibang bansa, iniisip ko lagi, pagpapala ko doon sa aking pupuntahan. Kasi mas gusto ko makitira doon sa aking mga kakilala kaibigan sa bansa na yun. At gusto ko maging blessing sa kanila. Naglilinis ako ng CR. Naghuhugas ako ng pinggan. Minsan pag nakita, inaagaw yung pinggan. Wag na kami na, pati yung mga tasa. Gusto ko maging pagpapala sa kanila. Amen? At sabi ko, gusto niyong bibulit yung pagkain kasi baka alam ko, lulutuan ko kayo. Opo, kung nag-mission kami sa China, tinanong ko yung kasi mga kinirahan ko, mga missionary eh. Sabi ko, ano ba gusto niyong kainin? Ano ba gusto niyo? Pastor, gusto niyo kainin ay kare-kare. Masarap ako magluto ng kare-kare. Dahil paborito kong pagkain yan eh. Kaya nagluluto ko ng kare-kare. Sinigang. Sa Canada, nilutuan ko sila ng gano'n. Yung mga bisita, yung hipon, basta lahat o, kung gusto nyo. Di ba? Basta alam ko lang lulutuin ko. Kaya maging blessing ka. Sabi sa katabi mo, maging blessing ka. Mamaya, lutuan ko kayo. Kasi alam ko naman na kayo mahilig na magluto dito. Pero pag kayo bumisita sa amin, sa bahay, naglulutuan ko kayo. So, gusto ko kayo paglingkuran. So, as a true Christian, we are called to inherit a blessing and be a blessing to others. So, yun ho yung bilang isang manampalatayang Kristiyano, ikaw ay pagpapala. At tinawag ka para tumanggap ng pagpapala at magmana ng pagpapala. At maging pagpapala sa iba. Amen. Now, ngayon po mayroong tatlong bagay. 3 ways to be a blessing to others. Okay? Number 1, we must speak, confess, and declare and pronounce blessings over the lives of others. Mayroon tayong karapatan. Sapagkat blessing nga tayo, mayroon tayong karapatan ngayong mga batid, mayroon tayong abilidad. The ability to speak the words shows that we are in God's image. Ikaw yung kawangis ng Diyos. Dahil kawangis na ng Diyos, ikaw yung imahin mismo ng Panginoon, ay kung ang Panginoong Diyos ay mayroong karapatan na magsalita ng pagpapala, mayroon din karapatan magsalita ng pagpapala. The first thing God spoke to human race was a blessing. Noong ang Diyos ay nagsalita, ay ang kanyang sinabi ay, unang sinabi niya ay blessing. Sabi niya, ito, pakinggan natin, yung Genesis chapter 1 verse 28, God blessed them and said to them, sa mga tao, sa tao na kanyang nilikha,
Be fruitful and increase in number. Fill the earth and subdue it. Mayroong confession, may declaration ng Panginoon, nagsalita po siya, nag-pronounce po siya ng blessing. Ang sabi niya, God, nakalagay po natin, sabi ng Lord sa kanila, ay be fruitful and increase in number. Fill the earth. So, gusto ng Diyos na ang tao ay talagang dumami sila at pagpalain sila. So notice that God blessed them so they could be fruitful. Gusto ng Diyos na sila ay maging mabunga. And like God, we have the power to bless others too. Lahat tayo rin. Kung ang Diyos ay nagdeklara. Kasi po yung, tanda natin ha, ininakaw lang naman talaga ni Satanas yung blessing na sa atin. Yung spiritual blessing na mayroon tayo, ay ninakaw lang talaga ni Satanas nung nagkasala ang tao. Pero noong ang Panginoong Kristo ay dumating, for God so loved the world. Nung dumating siya, at tinanggap natin siya sa John 16, and whosoever believeth in him shall not perish but have everlasting life. Doon nagsimula, yung buhay na walang hanggan na yon, doon na nagsimula, dumaloy yung pagpapala, hindi lamang espiritual na pagpapala, hindi lamang buhay na walang hanggan, kundi sa lahat ng bagay. At gusto ng Diyos na tayo rin ngayon ay mamuhay sa pagpapala. At kung ang Diyos nag-pronounce siya ng blessing, mag-pronounce din tayo ng blessing. Amen. Kung ang Diyos nag-deklara ng blessing sa tao, mag-deklara din tayo ng blessing sapagkat ibinigay na. Nung tinanggap natin ang Panginoon, ang blessing na ninakaw ng Diablo kay Adan at kay Eva, ay ibinalik na po sa atin. Nasa atin na ngayon. Mayroon na tayong karapatan, yung authority, yung dominion, lahat ay naibalik na through Jesus Christ. So you must also declare, pronounce, and command God's blessings upon your life. Hindi lang sa ibang tao. Tayo ngayon, mayroon ng karapatan. Kayo pa pag nanalangin, nagdeklara ba kayo ng blessing sa inyong sarili? Amen. Amen? Yes. Pag kayo ba'y nanalangin, Lord, pagpalain mo ko, di ba si Jabez sabi niya, bless me, God bless me, di ba? Enlarge my territory and bless me. Yes. At nangyari ba? Linis siya, ni-enlarge ang territory ni Jabez ang magkatapos ay yung blessing ay dumaloy sa kanyang buhay. So napakalaga na magdeklara ka sa prayer mo, mag-pronounce ka ng blessing, ikuman mo na ikaw pagpalain ng Diyos. Amen? Amen. Kasi pag hindi ka pinagpala, paano ka maging mapapala sa iba? Yes. Amen. Amen ba? Amen. Subukan ninyo umuwi sa probinsya. Pagkatapos ay wala kayong daladalang anuman. Ang nangyari, wala naman ang pasulong galing pa naman ito ng Hong Kong. I-expect nila. Di ba? Pero pagka-uwi mo, ang dami mong daladala, tapos ay halos hindi mabuhat yung malita mo. Pag bukas na malita mo, ang dami mga tsokolate, ang dami mga pasalubong, magtutuwa ang buong pamilya mo. Amen? Amen. So, yung blessing naroon, talagang pinagpala ka siya. Di ba? So, ganun din sa atin, kinakailangan ikaw mismo maging patotoo sa buhay mo. Na ikaw ay blessed. Tinitinang ka pa lang ng tao, blessed ka na. Amen? Amen. Alam mo yung kapitbahay niya, mula na born again yun, linis siya ng Panginoon. Hindi, alam mo yung kapitbahay niya, mula na born again, naghihirap sila. So, ayaw ng Diyos yung gano'n. Gusto ng Panginoon na tayo ay maging patotoo at maging blessing sa madla. Pero magsisimula sa buhay mo. Yes. Kaya bago ka manalangin ng blessing sa iba, ikaw muna. Amen. Amen ba? Amen. Ibig mo mga kapatid. Amen. At pag ikaw ay nag-bless na, doon ka lang din magsimula na i-bless mo yung iba. Kasi blessed ka na. At ngayon, yung blessing na yun, hindi pa nagmamanifest sa buhay mo. Pero very soon, pag ikaw ay naging tapat sa Panginoon, at patuloy ka naglingkod sa Panginoon, unti-unti na ikaw ay pagpalain ng Panginoon. Amen. At malayo na ang iyong mararating. Amen. Sabi dati, ano lang yan, gusin lang yan. Ngayon, grabe na, di ba? Dati naka-bisikleta lang, bisikleta. Ngayon, na-promote na, tricycle na din. 4 wheels na, ano ba? May kotse na, hallelujah. Bless yan. So, tanda ba, ito po, tuloy natin. You have the legal and spiritual rights to command the blessings of God upon your life in agreement with God's Word. Amen. Kinakailangan, ang salita ng Diyos, sabi nga, pinagpala ka na niya.
So ngayon, pinagpala ka niya, sabi mo, pinagpala ka na. Amen? Kaya sa tuwing manalangin ka sa Panginoon, habang nanalangin ka, magdeklara ka, mag-confess ka ng blessing. Amen? Kasi yung words natin may kapangyarihan. Amen. Diba? Ang sabi ng Panginoon, naalala ko si Moses, sabi ng Lord, parang lumabas yung tubig sa bato, sabi niya, magsalita ka sa bato. Kasi nauhaw yung magsalita. Magsalita. Bakit kailangan mo magsalita sa bato? Tama, di ba? Pero, anong ginawa ni Moses? Alam niyo? The power forward. Ha? Hindi naman niya sinagsalita sa bato eh. Ang ginawa niya, pinalo niya. Nung pinalo niya, lumabas pa yung tubig? Lumabas pa rin kasi yung tungkol, meron pa rin authority na binigay sa kanya. Kaya lang, yun ang dahilan kung bakit hindi siya nakapasok sa loob ng pangako dahil hindi po niya sinunod ang sabi ng Lord sa magsalita ka. Sapagkat kung ginawa niya yun, sabi lang. Bato, lumabas ng tubig. Lumabas ng tubig dyan. Palabas ka ng tubig. Lalabas yun. Kasi may power yung salita mo. Sayang. Hindi na-enjoy ni Moses yung power ng words. Ng declaration. Amen? Ng confession. Diba? Ang Panginoon, diba? Nung makita niya yung puno ng igos, walang bunga. Anong ginawa niya? Nagdeklara siya. Diba? Ang sabi niya, huwag ka na magbunga at wala na makinabang sa bunga mo kailanman. Nagsalita siya. Kinabukasan, pagdaan nila, namatay yung puno ng igos hanggang sa ugat. Mula, puno hanggang sa ugat. Patay. Dahil may power ng words natin. Kaya kayo na walang asawa, magsalita kayo. Magkaasawa na ako! May asawa na ako! Lord, bukas! May katabi na ako! Wala pa naman doon. Ano nangyari? Masyadong. So, yung confess mo, amen? Ito, totoo nangyari ito, mga kapatid, ha? Yung aking pinag-aral sa Bible School, ngayon, kaklase niya daw yun. Yung deklarasyon ganito, yung babae ay gusto na niya mag-asawa. Lagi siya sa kanyang panalangin kasi ang Diyos alam niya sa puso mo. Yes. Serious, iniiyak niya, tapos nagko-confess siya lagi, nagdeklara siya lagi, nag-pronounce, Lord, ayaw ko, Panginoon, na manatiling single. Gusto ko na po, Panginoon, na mag-asawa, sabi niya. At yung lalaki, pang depende sa parampalataya mo yan, sa confession mo. Yung specific, yung lalaki, Lord, ang pag-asawa, gusto ko pastor, sabi niya. Kasi workers sa church, gusto ko pastor, sabi niya. At dineklara niya lagi, sa kanyang panalangin. At may kasamang pag-iyak, may fasting, lahat ginawa na niya. Isang araw, may naghanap sa kanya. At kumatok sa pintuan niya. Sabi niya, mayroon ba dito pangalan na ganito? Isang lalaking matino. Sabi, mayroon. Anak ko, sabi ng nanay. Nasa kwarto. Kumatok na. May naghanap sa'yo. Sabi niya, Pastor ako. At sinabi ng Diyos, nandito ka matagpuan. Ikaw daw yung makuha ang asawa ko. Anjing ka tayo. Kaya depende sa pananampalataya mo. Amen. Kaya hindi nagkaroon, hindi ka humingi. Amen? Amen? Dahil alam na niya sa kailangan mo yun. Ngayon, humingi ka, be specific. Naalala ko sabi ni Paul yung Gicho, yung isang babae, sabi niya, Pastor, nasa YouTube yan. Hanapin niya, the power of the spoken word. Napanood ko minsan yun sa ano ni Paul yung Gicho. The power of the spoken word. I-type niyo sa nandun yung patotoo. Pero, isummarize ko na lang ha. Ngayon, yung babae ay marunong kumanta, tapos medyo payat din ng konti, at hindi naman din kapangitan, tawa lang siya, ang katamtawa. Ngayon, ang nangyari, lumapit sa isang conference, lumapit sa kanya. Sabi niya, matagal na siya nanalangin sa Panginoon pangasawa, hindi pa dumating. Sabi, ano ba gusto mong pangasawa mo? Mali. Sabi niya, isulat mo yung 10 points. 1, 2, 3, sinulat niya. Matangkad, payat, lahat ng medyo payat, nilagay niya lahat.
Mula po hanggang sa naging 10 na. At isa doon ay musician. Singer nga siya. Alam mo yung dumating ang time, mga kapatid, na mayroong galing ng ibang bansa na lalaki, doon sa church, pumunta sa church nila, nagturo ng kanta sa music. At namakita ng babae. Siya nata, at pogi rin. Siya siguro. So, yung ibang mga babae na nakakagusto sa kanya. Pero dahil yung 10 points niya, pinalangin, alam mo yung lalaki, bigla na lumapit sa kanya. At pagkatapos ay nagkasundo sila at kinasal sila. Alam niyo, walang imposible sa Panginoon. Yeah. Kaya magsalita kayo. Sabi mo sa katabi, huwag kang piti. Huwag kang piti. Kasi kung ang Panginoon nagpiti-pitian siya, kung ang Panginoon doon sa puno ng igos hindi mamatay ang puno. Sabi niya, huwag ka na magbuha ng salita ng Panginoon. Wait, amen? Next, God hears our words. Lahat ng sinasabi natin sa prayer, pinapakinggan tayo ng Panginoon. Kaya huwag ninyong maliitin ang prayer. Yung confession and declaration, yung pag-pronounce ng blessing, huwag ninyong maliitin, mga kapatid. Tandaan natin, we must speak, confess, declare, and pronounce blessing over the lives of others. Tandaan natin yan. Kasi may kapangyarihan sa salita natin. Your words are powerful. Makapangyarihan yung salita natin. Our words have potential to do good or to do harm. In Proverbs chapter 18 verse 21 says, death and life are in the power of the tongue. And those who love it will eat its fruit. Kaya pag ikaw ay nagsalita din ng masama, maaaring din magmanipis sa tao yung kasamaan na sinabi mo. Kasi makapangyarihan yung salita mo. Pero pag nagsalita po tayo ng pagpapala, mga mabubuting bagay ang ating sasabihin sa tao, magmanifest dito sa tao. Pag sinabi mo sa bata, ikaw anak, talagang bubo ka. Ang bata, ang isip niya, bubo siya. Di ba? Kasi yun ang narinig niya lagi. Pero pag, basti, alam mo pa, mahina ang kanyang, sabi natin, mahina ang utak ng bata. Pero, pag sinabi mo, matalino ka. Matalino ka. Paniniwalaan niya sa kanyang isipan na siya matalino. At nagmamanifest yung katalinuhan. Hanggat sinasabi mo sa kanya, ang bata, gaganado mag-aral na. Pero kung sinabi, bubo ka, napakabubo mo. Ano ang mangyari sa bata? Hindi na yan mag-aaral. Kasi sabi ng nanay ko, tatay ko, bobo. Tama? Kasi kung ano yung nabipid sa mind natin, narinig ng tao, narinig ng bata, ay magmamanifest doon sa bata. Kaya napaka-importante. Totoo ito nangyari sa aking buhay. Kasi ang misis ko, gusto niya maging doktor. Frustrated siya, doktora. Hindi siya nakapag-aral dahil hindi na siya pinag-aral na nangako na niya, sige, pag nakatapos ka, pagkatapos ng kapatid mo, pag-aralin kita. Kasi hindi naman taga-teacher profession niya, kundi general psychology yung kaya natapos. Psychology natapos niya. Kaya nung hindi siya pinag-aral, nung matapos ng kanyang kapatid, hindi pa rin siya pinag-aral, yung bunso kapatid niya, nag-tanim sa mga loob ang aking asawa. Ngayon, ang nangyari, na-born again siya. Doon lang niya patawad ang kanyang nanay. Kaya nung magkakilala ko, kinikinto niya, nakawa ko. Kaya sabi ko sa kanya, anong nagkasal na kami, sabi ko, mo, yung anak natin, yun na maging doktor. Kaya pag, nung magkaisip yung aking junior, yung Correll Junior, yung doktor ko ngayon, sabi ko sa kanya, yung mga 6 or 7, anak, si mami mo kasi gusto mag-doktor, hindi natupad. Kaya ikaw, paglaki mo, mag-doktor ka. Hindi niya pinapansin. Kasi bata pa eh. Ngayon, habang 9, 10, ito, future doctor. Lagi mo sila, maging doktor ka. Doktor. Ang buwak ng bibig ko, magdo-doktor siya. Kaya, pag dating ng 10, 11, pag sinabi mo, pagka ikaw ay makatapos na kasi, anong kukunin mo course? Doktor. Bakit? Sapagkat nasa isip niya, doktor siya. Maging doktor siya. Kaya, ngayon, nagmamanifest ng high school. Pagdating ng high school, pagdating ng kolehiyo niya,
bagamat ang kanyang kinuha ng privilege niya, nursing, nasa isip niya, pagkatapos ko nursing, magme-medicine ako. Sabagat ang laki sa isip, magdodoktor siya. At ngayon, isa sa pinakamagaling na doktor. Amen? Amen? At mayroon ang sariling clinic dyan sa Pasig. Sa malaki yung clinic niya, mayroong laboratory, Vista Care, and Diagnostic Center. Pag kayo nakapunta ng Manila, dalawin ninyo. Amen? And then, director siya ng Mabini Hospital ng Batangas, ang kanyang asawa, doktora, na director din, as director din doon sa Batangas. At mayroon silang clinic, may mga tauhan na. So, pinagpala ng Panginoon ang kanyang buhay. Kaya ako, hindi ako humingi, di ba? Sabi ko, hindi ako humingi ng sasakyan. Binili niya akong sasakyan. Ang anak, blessing. Amen? Ang anak ay pagpapala. Amen. Amen ba? Amen. So, mag-confess tayo. Huwag yung sabihin, ang anak talaga ano ka, wala kang silbi sa buhay namin. Ang mangyayari sa bata yun. Magsalita kayo ng blessing doon sa bata. Amen? Kaya sabi ko, Lord, nag-confess din ako sa aking anak na babae. Sabi ko, anak, magpag-asawa ka ng Kristiyano at malago sa Panginoon. Pagkasabi ko, pag kami ng ligaw sa Kristiyano, ex mo. Pag Kristiyano, check. Pero ipanalangin mo pa rin. Sabi niya, Daddy, may nagliligaw sa akin. Kasi nagtapos siya ng law sa Chinese University, yung anak kong babae, dito sa Hong Kong. Ngayon, siyempre, naglulo na siya noon. Sabi niya, may nagliligaw sa akin, Daddy. Ako, Kristiyano? Opo, check. Tapos, pray. Opo. Tapos pagka ilangan na, Daddy, kami na. Sabi sa akin, hindi kasi kami, close ka na kumakandong sa akin yung batang yun eh. Maski dalaga na. Hanggang may asawa, pag nakita ko, kakandong pa rin siya eh. Tapos sabi niya, pakilala ko na siya. Dali mo rito, yun sa bahay. Nagulat ako. Pastor pala. Pastor po ng Victory ito, Accreditation. Yung aking manugang, napakabait. Pagka bisita kami dyan sa Kungchong, sila, talagang masarap magluto. Kasi kapampangan ng doon lang isa kapampangan, pagkakat sila taga-Subic. At talagang sobrang mahal ko yung dalawa kasi sobrang malapit sa puso ko sila kasi naglilingkod din sila pareho sa Panginoon. So, kaya sabi ko, ang napapalad ko, mayroong madugang na doktora, mayroong ka madugang na pastor. Amen. Amen ba? Amen. So, bless pa ang buhay ni Pastor Odel? Yes! Amen! Bakit? Sapagkat naglingkod tayo sa Panginoon. Amen. Ganon din kayo, pati anak niyo, bless, pati hanggang sa kawakuhan na yan, i-bless. Mamanahin nila yung blessing, mga kapatid. Amen. Amen? Kaya pagka nag-confess ka, blessing, not death, but life. Kasi mayroong power yung buhay mo. Yung salita mo, kaya sabihin mo, anong gusto mo sabihin na lahat ng klase ng mabubuting bagay para sa pamilya mo, para sa iyong kapwa, sabihin mo na. Amen? Huwag ka lang magsalita ng masama. And then ang pangalawa, nadaan para tayo ay makabless sa iba. Ito po, we must share the spiritual blessings in Christ to the world. So, yung blessing na ito, sabihin din natin sa mundo. Now, Paul says, blessed be the God and the Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with all spiritual blessings and heavenly places in Christ. Ephesians 1:30. Now, all spiritual blessings flow to us from the heavenly realm, mula doon sa kalangitan. And all that is in heaven is available to us in Christ. Kaya ikaw na ngayon may-ari ng pagpapala. Lahat ng pagpapala ay mula doon sa kalangitan. Spiritual blessings ay nasa iyo na. Amen? Ibinigay na ng Diyos sa'yo. Wala ka nang hahanapin pa. Ang problema, hindi natin alam kung paano mag-operate doon sa authority na binigyan ng Diyos sa atin. Sapagkat sa totoo lang, ikaw ay tagalangit na. At tayo tagalangit na. Kung tayo tagalangit na, mayroon tayong karapatan sa mga blessing na mayroon ng Ama. Yung mga pagpapala na mayroon ng Ama, mayroon din tayo. Sapagkat ikaw ay anak. Pagka ang anak mo, mayroon kang refrigerator dyan, hindi na kailangan magpaalam yan para kumuha ng mga nasa loob.
siya na lang kukuha at kukunin. Ganon din tayo. Minsan ang ating parang nahiya ka pang lumapit sa Ama. Amen? Hindi ko sinabi hindi ka na magpaalam sa lahat ng gagawin mo. Bagitin mo lang. Amen? Amen. At pag binanggit mo yan, sabi mo, isa yan. Amen? Magkalay pa, sabi na, anak, Nay, pwede ba makakuha sa rip ng gano'n? Ay, sa'yo na, anak, kunin mo. Amen? At nilagay siya yung available na blessing na yon ay para sa ating lahat, mga kapatid. Ang gawin mo lang, sabihin mo. Amen. Bigkasin mo. Yes. Minsan, naalala ko yung isang senturyon, sabi niya, may sakit ang katulong ko, Panginoon, sabi niya. Yung kay alipin, may sakit, sabi niya. Sabi ng Panginoon, sabi niya, hindi ka lang pumunta, puntahan mo, sabi niya, hindi ka lang pumunta, speak the word only. Tanda niyo yun sa Bible? Yes. Magsalita ka lang at ang alipin ko ay gagaling. Sabi niya, pang-bihira, sabi niya, ngayon lang nakita na dito panampalataya. Ngayon, pagdating niya doon, nung sundalo dumating doon sa bahay, tinanong, sabi, magaling nga ang alipin. Anong oras? Kung anong oras sinabi ng Panginoon na umuwi ka sapat magaling ang alipin mo, yun din oras na yun, gumaling ang kanya alipin. Amen. So, ano na? Words. Sabi mo, words. Words. Kaya pwede ka maging blessing sa mga tao, sa madla, sa mundo, sa pamagitan ng pagsasalita mo. Kaya sabi mo ulit sa katabi mo, huwag kang piti. So as a result of receiving God's blessings in Christ, believers are called to be a source of blessing to the world, especially in response to those who curse them and to those who persecute them. Kaya pagka tayo ay pinipersecute, blessing pa rin ang sabihin natin. Pagka tayo ay inipusta, pinagtatawanan, blessing pa rin ang sasabihin natin. So, Matthew chapter 5, verse 44, ang sabi rito, ngunit sinasabi ko sa inyo, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at dalangin ninyo ang umuusig sa inyo. Kaya pag may kaaway ka, wala ka namang kaaway, ikaw ay naaway. So, i-bless mo pa din sila. At idalangin mo sila, yung mga umuusig sa atin. Mga kamag-anak mo, tatay, nanay mo na inuusig ka rin sa panampalataya mo, ipanalangin mo sila. Amen.